Sapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Pangulong Marcos at Palau President sumabak sa bilateral meeting. Pagpapalakas pa ng ugnayan ng dalawang bansa, tinalakay. Balitang Bayan. Ilang mastermind na pogo boses nananatili pa rin sa Pilipinas ayon sa isang senador. Balitang Bayan. Dagdag singil sa kuryente na mumuro sa susunod na buwan. Balitang Bayan. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na bukas. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay matapos sumaob ang sinasakyang bangka sa New York, USA. Balitang Bayan. Balita pampalakasan Gilas, Pilipinas, nakatutok na sa FIBA Asia Cup. Balitang Bayan. Para sa balitang showbiz, Baron Geisler nakalabas na ng kulungan matapos arestuhin dahil sa sobrang kalasingan. Balitang Bayan. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 24, 2025. Kayo po ngayon ay nakikinig at nakasubaybay sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan ni Drew Nasino, kami po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan, John Reeds Galata. At ako naman si Jenna Patrolya. Balitang Bayan. Nangunguna sa ating headline, Pangulong Marcos at Palau President sumabak sa bilateral meeting. Pagpapalakas pa ng ugnayan ng dalawang bansa, tinalakay. Detalyeng hatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagpulong sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Palau President Surangel Whips Jr. na nasa 2 araw na official visit sa Pilipinas. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, binigyan din ni PBBM ang kontribusyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng Palau at ito'y sa pamagitan na rin ng mga OFW na nagtatrabaho sa naturang bansa. Halimbawa ito ayon sa presidente ng bunga o resulta ng people-to-people ties sa pagitan ng magkabilang panig. Umaasa din si Pangulong Marcos na mabubuo ang negosasyon para sa bilateral labor at social agreements sa pagitan ng Palau at Pilipinas bago matapos ang taong kasalukuyan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na umaasa rin siyang mapapalawak pa ang engagement ng Palau at Pilipinas sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Samantala sinabi rin ng presidente na bagamat bata pa kung maituturing ang formal diplomatic relations ng dalawang bansa, may pagkakatulad namang maituturing ang heritage at history ng Palau at Pilipinas, lalo na raw sa larangan ng paghahangad ng independence at self-determination na magpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
At sa iba pang balita, iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian na wala nang nag-ooperate na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senador Gatchalian na tanging sindikato na lamang ang naiwan na gumagawa ng scamming activities sa bansa. Gayon din ang sinasabing pandurukot, pangingidnap at pangtotorture ng mga Chinese sa kapwa Chinese nationals. Meron ako nakuhang balita na may isang batang kinidnap. Tapos may yung mga nanginidnap ay konektado rin sa Pogo. At balita ko na tinorture rin yung bata. Ang ginagawa nila, tinotorture yung bata. Alam mo, binivideohan nila, pinapadala sa magulang para magbayad ng pera. Dahil dito nababahala ang senador sa ginagawang krimen ng mga Chinese dahil posibleng targetin din nito ang mga Pilipino. Dito sila tago ng tago. Ang kinakatakutan ko lang, itong mga ito, baka biglang i-target yung mga locals na. Dahil Yun wala ang sinasabi ko. itong mga ito Opo. Kagad, baka dahil wala ng Pogo, mag-kidnap na lang sila ng mga locals. Umapila naman si Senador Gatchalian sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police na huwag tantanan ng mga Chinese nationals na gumagawa ng krimen sa Pilipinas. Ngayon, andito pa sila. Dapat ang ating mga enforcers tulad ng PNP and PAC, walang tigil. Dapat talaga walang awa na habulin at dakipin at talagang dapat sila ikulong at tanggalin sa ating lipunan dahil nakakatakot at Apo. kaya nila mag-torture ng walang awa. Yan po ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Sa kaugnay na balita, nananatili pa rin sa Pilipinas ang ilang mga mastermind o Philippine Offshore Gaming Operator BOSES. Ito mismo ang kinumpirma ni Senador Sherwin Gatchalian sa kabila ng ipinatupad na total ban sa Pogo. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senador Gatchalian na marami pa ring mga Pogo BOSES ang nandito pa sa Pilipinas at ayaw bumalik sa China dahil mas mabigat na parusa ang kanilang kakaharapin. Mga sindikato, mga kriminal at patago ang kanilang galaw. Hindi lang scamming ang kanilang ginagawa. Ngayon, meron ng kidnapping, meron ng torture. Iyan yung mga klaseng taong nag-ooperate nung meron pang Pogo dito sa ating bansa. Hindi lang sila umalis na iwan sila dito. Kaya importante ngayon na walang tigil ang ating mga enforcers na hulihin itong mga ito at dakipin dahil pa sila ngayon, nakawala pa sila. No? At nandyan lang sila sa paligid natin. Umapela naman ang senador sa mga local government unit, mga barangay at sa mga pribadong sektor na tulungan ng pamahalaan na tuluyang masawata ang mga patagong operasyon ng Pogo sa bansa. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga local government units, lalo na mga punong barangay. Dahil alam nila kung ano nangyayari sa kanilang lugar. Correct. No, at hindi nila pwedeng gamitin na hindi nila alam yung mga nangyayari sa kanilang mga kanya-kanyang lugar. Kaya napakalaking bagay na maging alerto ang ating mga local government units, particularly mga punong barangay. Dahil sa mga ganitong areas, kagaya ng urban areas, sa mga punong barangay talaga ang nakakakita kung ano yung nangyayari sa kanilang lugar. Iyan po ang tinig ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. At sa iba pang tampok na balita, namumuro na naman sa susunod na buwan ang taas singil sa kuryente. Ito'y matapos aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang dagdag singil upang pondohan ang mga planta para sa renewable energy gaya ng solar, wind at hydro plants. Batay sa anunsyo ng Meralco, magiging 11 centavos kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente sa Marso o katumbas ng 7 pisong dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan. Sinabi ng electric company na tagasingil lamang sila ng fit-all charges at hindi sa kanila napupunta kundi inire-remit sa National Transmission Corporation. Maliban sa total adjustment, pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer dahil wala nang nakaambang dagdag singil sa nasabing kuryente. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng headline,
epektibo na bukas ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, kasado na bukas ang 70 sentimo na aumento sa kada litro ng gasolina. Nasa 40 sentimo naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 20 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang nasabing paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod ng posibleng supply disruption sa international oil market. Nakaaapekto rin ang paghihigpit ng oil price cap sa Russia. Gayon din ang desisyon ng mga miyembrong bansa ng OPEC Plus na sa Abril pa magtaas ng supply ng langis. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, mariing itinanggi ng Department of Health ang kumakalat na bagong coronavirus na mula sa China. Ay sa kagawaran, ito ay isang uri ng false alarm na layong manakot o mangamba ang mga Pilipino. Wala naman anyang ulat ang World Health Organization o wala naman na nilang ulat ang World Health Organization hinggil sa sinasabing HKU5-CoV2 na bagong coronavirus variant. Idinagdag pa ng DOH na nakabase sila sa inilalabas na impormasyon ng WHO, kaya't kailangang suriing maigi ang mga nakikita sa mga social media site. Balitang Bayan. Ilulunsad na ng Department of Health ngayong araw ang anti-dengue cleanup drive sa buong bansa sa gitna ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ikakasaang alas 4 kontra Mosquito Drive sa ilang lugar, partikular sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo, Barangay 1, San Jose Antique, Oroquieta City, Misamis Occidental at Iligan City, Lanao del Norte. Sa datos ng DOH, may kabuang 43,732 dengue cases ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang nitong Pebrero 15. Una nang idineklara ng DOH bilang dengue hotspots ang 17 local government units sa Calabar Zone, National Capital Region at Central Luzon. Balitang Bayan. Pinayuhan naman ni Senate President Chis Escudero ang mga tatayong prosecution at defense panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Escudero, dapat na pag-aralang mabuti ng prosecution at defense panel ang kanilang kaso at tiyaking handa sila sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Sa halip na mag-aksayaan niya ng panahon ang magkabilang panig sa iba't ibang issue, dapat pagtuunan din ng pansin ang paghahanda sa kanilang mga isusumiting pleadings sa impeachment court. Babala pa ni Senador Escudero na hindi nila ikukonsidera ang anumang hiling na palawigin ang mga deadline sa pagsusumiti ng mga kinakailangang dokumento sa oras na magsimula ang impeachment process. Inaasahan din ng Senado na sa loob ng mahabang panahon na hindi pa nila sinisimula ng proseso ay dapat nakapaghanda na ang magkabilang panig. Muling nanindigan ang leader ng Senado na hindi sila makakapag-convene bilang impeachment court hanggat walang sesyon ang Kongreso. Balitang Bayan. Samantala, kumpiyansa ang Kamara na walang makikita ang Korte Suprema na blanco o anumang irregularidad kaugnay sa panukalang 2025 national budget. Gayon din sa kopya ng General Appropriations Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang iginiit ni na House Assistant Majority Leaders Representatives Jude Asidre ng Tingog Party List at Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List matapos atasan ng kataas-taasang hukuman na isumite ang mga nabanggit na dokumento. Ayon kay Congressman Asidre, mas mainam na hinihingi ng Korte Suprema ang mga naturang dokumento upang makita mismo ng mga mahistrado kung mayroon o walang blanco sa 2025 national budget. Patuloy namang nanindigan si Representative Bongalon na valid, lawful at binding ang 2025 national budget. Balitang Bayan. Sa oras po ng alas 12:16, tanggap tayo ng IZ Report. Senador Pimentel o Senador Pimentel, determinadong isulong ang panawagan para sa All Senators Caucus para matalakay na ang kanyang posisyon sa impeachment case laban kay VP Sara.
Iyatin ang balitang yan ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Desidido pa rin si Senate Minority Leader Coco Pimentel na isulong ang kanyang panawagan na magpatawag ng caucus si Senate President Chis Escudero para mapag-usapan ang kanyang pananaw at suwestyon sa dapat maging hakbangin ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa kinatigan ni dating Senate President Franklin Drilon ang posisyon ni Senate President Escudero na hindi uubra na mag-session ang Senado kahit na walang kahilingan mula sa Pangulo para makapag-convene na sila bilang impeachment court at mapasimulan na ang paglilitis sa Vice Presidente. Ayon kay Pimentel, naniniwala siya na tama ang kanyang opinyon at suwestyon dahil resulta ito ng pag-aaral ng kanyang tanggapan sa nilalaman ng konstitusyon at ng impeachment rules. Para kay Pimentel, may constitutional duty ang Senado para agad na aksyonan ang impeachment case laban kay VP Sara at uubra na magsagawa sila ng session kahit hindi magpatawag ng special session ng Pangulo. Samantala, pinasalamatan at kinalugod ni Senate President Escudero ang pagsuporta at pagkatig ni Drilon sa kanyang posisyon sa naturang usapin. Ayon kay Escudero, bagamat wala siyang nakikitang pangailangan para sa inihihirit na All Senators Caucus ni Senator Pimentel para mapag-usapan ang kanyang opinyon at suwestyon, ipinaabot niya ito sa Committee on Rules, Senate Legal Team at sa ilan nilang mga kasamahan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, verification sa status ng 146 foreigners na nahuli sa Pogo Hub sa Parañaque City sinimulan na. Detaling hatid ni Patrol 24 June Samson. Umusad na ang verifikasyon ng Bureau of Immigration sa kasalukuyang status ng mga foreigners na nahuli sa illegal operasyon ng Pogo sa Parañaque City. Ang 146 foreign Pogo workers na karamihan ay mga Vietnamese at Chinese nationals, pati ang 307 na mga Pinoy ay nasa kote sa raid ng pinagsaribang pwersa ng Bureau of Immigration, Department of Justice, Office of Cybercrime, PNP-CIDG, Armed Forces of the Philippines at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Iginiit ng immigration na wala ng mga kaukulang working visa ang naarestong mga dayuhan dahil kinansela na ito ng pamahalaan. Epektibo noong December 30 matapos ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang total ban sa mga Pogo. Kapag nakumpleto na ang verification ay agad na ipapadeport pabalik sa kanilang bansa mga dayuhan, habang ang mga Pinoy naman ay patuloy na isasalang sa masusing investigasyon. Ito si Patrol 24 June Samson para sa impilang may todong lakas DWIG. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, panawagan para sa police neutrality sa panahon ng eleksyon, suportado ni Senador Gatchalian. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Walang puwang ang pamumulitika sa pagpatupad ng batas lalo na sa panahon ng eleksyon. Itinayag ni Senator Sherwin Gatchalian makaraang katigan ang panawagan ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa police neutrality sa panahon ng eleksyon. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang pananatiling neutral ng mga pulis sa panahon ng halalan para sa pagtataguyod ng demokrasya, rule of law at pagtitiwala ng publiko. Kailangan anya na ang mga law enforcement agencies sa pakipagtulungan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ay tiyakin ang malaya at patas na eleksyon, bigyang kapangyarihan ng mga botante na makapamili ng kanilang iboboto ng walang kinatatakutan. Ayon kay Gatchalian, may tataguyod at may susulong lang natin ang kumpiyansa sa ating electoral process kapag ang law enforcers ay patas o neutral at hindi makikilahok sa partisan politics. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan,
Nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga pekeng news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ng publiko na makapagbibigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification. Gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Balitang Bayan. Tanggap tayo ulit ng IZ Report. 11 kandidato sa pagkasenadora ipinanawagang i-boycott sa darating na halalan. Yati ng balitang yan ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC ang isang grupo para ipanawagan ang pag-boycott sa ilang mga kandidato sa pagkasenador. 6 sa mga kandidatong ito ay bunga umano ng pagiging bahagi ng political dynasty, habang 5 naman ay mga bunga ng mga kasong kinakaharap at mga akusasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Hinayaan lamang ng mga pulis at gwardiya ng Intramuros Administration ang mga rallyista matapos ang kanilang programa. Kasama rito yung pag-i-case sa mga larawan ng mga binoboykot nilang kandidato na bineto rin ng pintura bago pinagpupunit. It is Patrol number 5. Ayayo pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, pamilya ng napaslang na criminology graduate napaluha sa tulong ng PCSO. Ulat hatid ni Angelo Bainio. Nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pamilya ni Christian Tendido Ambon, isang criminology graduate na napagkamalang snatcher at napatay sa Malate, Maynila. Si Ambon ay lumuwas ng Maynila upang mag-apply bilang security guard, ngunit trahedya ang kanyang sinapit. Problema ng pamilya ang pambayad sa punerarya na umaabot sa 83,000 pesos. February 21, agad na tinugunan ng PCSO ang kanilang pangailangan. Personal na nakapagkita si PCSO General Manager Mel Quijades Robles sa pamilya upang iabot ang cash assistance at na-release ang mga labi ni Ambon sa punerarya. Ibiniyahe na ang kanyang mga labi patungong Samar. Lubos na nagpasalamat ang pamilya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., GM Mel Robles at PCSO para sa agarang tulong na kanilang natanggap. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo ho ba na yung katumbas ho ng bawat tayapo ninyo, tayapo natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, tiyak, siguradong sigurado may natutulungan at matutulungan po tayo na mga kababayan sa kanilang pangangailangan medikal dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Oras sa Pilipinas, 12:25 ng tanghali. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Balitang Sa oras na alas 12:30, nagbabalik po ang Balitang Bayan. Sa ngalan pa rin po ni Drew Nasino, kami po ang inyong kaantabay, John Riz Calata. At ako naman po si Jen Patrolya. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kapakanan ng commuter public, sana daw ay ikonsidera sa pagdedesisyon sa hirit na 2 peso jeepney provisional fare hike. Detaling hatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat tiyakin ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB
na maisaalang-alang ang kapakanan ng commuting public sa pagpapasya sa pagtataas ng pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa harap ng panawagan na 2 peso jeepney provisional fare hike. Ayon kay Gatchalian, bagamat kinikilala o nakikita natin na nabibigatan na ang mga jeepney drivers at operators sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, pero dapat ikonsidera ang kapakanan ng mga pasahero sa pagtataas ng pasahe. Gate ni Gatchalian, anumang pagtataas sa pasahe ay kabawasan sa panggastos ng mahihirap nating kababayan para sa pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, healthcare, disenteng tirahan at edukasyon. Sa ngayon anyay nahihirapan ang maraming consumers sa napakataas na presyo ng pagkain, kaya ang anumang pagtaas sa pasahe ay makapagpapahina o makakabawas sa panggastos ng mga consumer, bagay na makapagpapahina sa ating ekonomiya. Git ni Gatchalian, mahalaga ang bawat piso sa mahihirap nating kababayan, kaya mahalagang isaalang-alang ng LTFRB ang bawat panig sa pagpapasya sa hirit na dagdag pasahe sa jeepney. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! At sa iba pang detalye ng balita, mahalagang tungkulin ng mga opisyal ng barangay kontra iligal na droga. Ihatid ang balitang yan ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Binigyan din ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang mahalagang tungkulin ng Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs sa pagpapatupad ng recalibrated anti-drug campaign ng pamahalaan. Giit General Marbil, malaking bagay ang pinaigting na pagbutuhan ng komunidad sa mga ikinakasang operasyon laban sa mga supplier at sindikato ng illegal na droga. Matapos kasi ang mga ikinaka-revitalized anti-drug operation, dapat aniyang masundan ito ng back to basics strategy na nakatuon sa community-driven solution sa payan ng hinangal. Mas kilala ng mga barangay official at mga residente ang mga individual na nangangailangan ng intervention at suporta, kaya sila ang mga sa pagsasagawa ng back to basics strategy. Kailangan aniyang maging proactive ang BADACs, hindi lamang sa pag-monitor ng mga illegal na aktibidad, kundi maging sa pagbibigay ng oportunidad na nais na ilalim sa rehabilitasyon at reintegrasyon ang mga nangangailangan ng pagbabago. Pinalakas ani na recalibrated approach ang intelligence-driven operations ng PNP na target ang mga high-value individuals at pagbuwag sa mga drug trafficking. Ngunit kasabay nito ang pagkapahusay anya ng koordinasyon sa mga local government unit at BADACs para siguruhin ang komprehensibo at holistic response sa problema ng illegal na droga. Ito si Caprol sa Pinchopong Pelenyo. Para sa ilang may kabalakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kuha naman tayo ng balita mula sa mga lalawigan. Militar at armadong grupo nagkaengkwentro sa Ragay, Camarines Sur. Detalyeng hatid ni Melvin Machado. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng Scout Platoon ng 81st Infantry Battalion ng 7th Infantry Division Philippine Army at tinatayang 20 miyembro ng pinaghihinalang rebelde sa boundary ng Barangay Kabadisan at Barangay Baya sa Ragay, Camarines Sur. Ayon sa report ng Ragay Municipal Police Station, nagsasagawa umano ng combat operation ng mga sundalo na makaengkwentro ito ng mga rebelde. Malaki ang paniniwala ng militar na mga ang natitirang miyembro ng armadong grupo na umiikot sa naturang lugar ang kanilang nakasagupa. Dahil dito, agad nagsagawa ng checkpoint at choke point ang Ragay PNP. Tinignan nila ang mga ospital sa posibilidad na may dinalang sugatan na rebelde matapos ang enkwentro. Samantala, patuloy ang pakikipagkoordina ng Ragay Municipal Police Station sa 81st Infantry Battalion dahil sa nangyaring enkwentro. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalik na ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan!
Samantala, multi-billion peso solar project ng Meralco sa Nueva Ecija at Bulacan. Mga kailangan ng 10,000 na manggagawa testa. Iyatin ang balitang yan ni Johnny Gole. Johnny? Yes, magandang tanghali. Na-anunsyo nga nitong Technical Education Skills and Development Authority o TESDA na mga ngailangan ng hindi higit sa 10,000 manggagawa itong Meralco Sierra Solar Project sa Nueva Ecija. Ayon dito sa ahensya, nagkaroon na ng soft opening noong November 2024 ang proyekto at ngayong taon na ay magiging fulfilled na ang itatayong solar panel ang facility sa tinatayang 3,500 hektarya ng lupain na sumasaklaw sa mga bayan ng Gapan City, General Tino, Miranda at San Leonardo, San Nueva Ecija at bayan ng San Miguel sa Bulacan. Ayon dito sa TESDA, nagkikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan sa kasabing mga bayan para sa inaasahang employment opportunity para sa kanilang mga mamamayan. Nabatid na sa mailalim na itong 120 employed workers sa orientation at training para sa photovoltaic system installation at heavy equipment operation para sa nasabing proyekto. Nabatid sa kasalukuyan nagdadaos na kamakailan ng job fair at training activities itong lokal na pamahalaan sa Piñaranda, General Tino at Gapan City para sa mga nais pumasok sa trabaho. Paliwanag na ahensya, bintayan niya kung ang mga aplikante ay mayroon ng karanasan sa welding, carpentry, masonry, heavy equipment operations, electrical, driver at maintenance dahil siya na agad sila makakapasok na sa trabaho ayon pa rin sa TESDA. Kaya ang update, buwati ko sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Santa Pola, nagula, hindi lang ito mula sa GWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala mula Gitnang Luzon, dako tayo sa Calabarzon. Pagbubulgar sa laganap na fake news at deepfake video sa mga politiko sa Laguna umani ng libo-libong reaksyon mula sa mga residente. Detaling hatid ni Arman Campe. Umani na ang positibong reaksyon mula sa napakaraming Lagunense ang ginawang pagbubulgar ni Laguna Gubernatorial Candidate Sol Argones tungkol sa deepfake news and video na kumalat kamakailan na di mo nilikha ng mga kalaban sa politika sa darating na eleksyon Mayo 2022 sa 2025. Ayon kay Sol Argones, gumamit pa umano ng kanyang video at ginawang inilagay sa mga extensive na paggawa ng mga fake video ang kanyang mga kalaban na di mo ni estilo ng mga natatalo sa eleksyon. Hinimok ni Sol Argones na lumaban ng patas ang mga katunggali niya maging makadiyos at makatao sa uri ng pangampanya dito sa lalawigan ng Laguna. Ang kami mula Calabarzon ng gulat para sa Pina may todo lakas. Dito ay naging good tama. Balitang Bayan. At sa iba pang detalye ng balita, naglagay na ng permanent police assistant test ang Pasig City Police sa Rizal High School kasunod ng rambulan ng mga estudyante na nauwi sa pananaksak. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Pasig Police Public Information Officer Captain Jean Aguada na limitado ang ibinabahaging information o impormasyon ng mga mag-aaral kung ano ang tunay na dahilan ng nangyaring rambulan. Sa ngayon anya ay nananatili sa bahay kanlungan ang 7 estudyante habang nakalabas na sa ospital ang isa sa mga biktima at maayos na rin ang kalagayan ng isa pang biktima. But for now, specifically sa eskwelahan na yan, naglagay na po tayo ng permanent po na police assistance desk doon po sa school, sir. And sa lahat po ng iba pang schools, nagkaroon na rin ng direktiba ang ating chief of police na during the opening at saka yung uwian po nila ay meron na pong police sa kanilang mga gate. Dagdag po ni Captain Aguada, patuloy nilang inaalam kung may kinaanibang grupo ang mga sangkot na estudyante.
Wala naman po tayong identify na kinaaniban nilang fraternity, bukod lang doon sa kanila pong grupo at yung iba po ay damay-damay lang at that day. Pero tinitignan pa rin po natin yun. Baka po kasi ayaw lang nilang magsalita pero baka ang totoo ay meron nga talaga silang fraternity kinaaniban. Pero for now sir, wala pa po kaming na-identify. However po, patuloy pa rin yung gawain ng ating intelligence personnel para naman po malaman natin baka nga po meron din talaga. Kaugnay nito, nanawagan si Captain Aguada sa mga magulang na panatilihin ang pagmomonitor sa kanilang mga anak. Sa lahat po ng mga magulang, sana po ay panatilihin nating maging bahagi sa pang-araw-araw na pumumuhay ng ating mga anak. Huwag nating kalilitaan po na kumustahin sila araw-araw dahil yung pagmomonitor po natin at pagiging bahagi natin sa buhay nila ay malaking epekto po ito sa kanila. Gaya nga ng sabi namin, ang actuations ng mga bata ngayon ay malaki po ang magiging epekto nito sa kanilang magiging kinabukasan. Yan po ang tinig ni Pasig Police Public Information Officer Captain Jean Aguada sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng balita, umaaray na ang mga magsasaka sa pagbaba ng farm gate price ng kamatis sa 8 pesos kada kilo sa kabila ng panahon ng anihan. Dahil dito, sinabi ni Sinag Executive Director Jason Cainlet na napipilitan ang mga magsasaka ng mga kamatis na huwag munang mag-ani. Batay sa monitoring ng DA, sa mga pamilihan sa Metro Manila, nasa 35 pesos hanggang 70 pesos na ang retail price ng kamatis. Matatanda ang noong nakaraang buwan, pumalo sa 360 pesos ang kada kilo ng nasabing produkto. Balitang Bayan. Tinutulan naman ng isang grupo ng mga mangingisda ang plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng 25 metriko tonelada ng frozen seafood. Binigyan din ni Pamalakaya Chairman Fernando Hicap na labis na nalulugi ang mga mangingisda sa pagdagsa ng mga imported na isda na sa lokal na pamilihan. Sa halip niya na pababain ang presyo ng isda, mas makikinabang sa planong importasyon ang mga fry bait o private trader. Malinaw din anya na pinapaboran ng ahensya ang sektor ng commercial fishing na sangkot mismo sa importasyon habang lubhang pinababayaan at nilulumpo ang produksyon ng maliliit na mangingisda. Kaugnay nito, magsasagawa ang pamalakayan ng nationwide consultations sa kanilang local chapters upang suriin ang epekto ng planong pag-aangkat at mag-organisa ng mga protesta para sa pagsusulong ng mas matibay na suporta para sa local fisheries production. Balitang Bayan. Samantala, welcome sa Bangsamoro Government ang pagsasabatas ng panukalang nagpapaliban sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itinuturing nila itong welcome development at daan para mapahusay pa ang pundasyon ng autonomous governance sa rehiyon. Sinabi ng Bangsamoro Government na nananatili silang committed sa pagtataguyod ng demokrasya, pagpapaunlad ng makabuluhang pakikilahok sa politika at paggamit sa transition period para sa isang mas matatag at epektibong pamahalaan para sa Bangsamoro. Sa ilalim ng Republic Act No. 12123, ipinagpaliban ang parliamentary polls mula May 12, 2025 sa October 13, 2025. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, nanawagan ng Commission on Elections sa pamalaan na repasuhin ang ilang batas kaugnay sa eleksyon. Iginiit ng COMELEC, wala silang magagawa upang pigilan ang mga kandidato sa 2025 midterm elections sa pagsasagawa ng social services. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na campaign period para sa mga senatorial candidates na nagsimula noon pang February 11. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mayroong butas sa batas, partikular na sa pamahagi ng ayuda o tulong dahil kahit na sa panahon ng pangangampanya ay legal pa rin ito. Paliwanag pa ng chairman na sa March 28 pa magsisimula ang pagbabawal sa mga social services ng mga tatakbo sa halalan. Giit pa ng poll body chief na kailangan nang i-update ang Omnibus Election Code para epektibo itong maipatupad. Kailangan din anyang sakop nito ang mga regulasyon sa mga e-wallet app na posibleng magamit sa vote buying.
Balitang Bayan. Magsisilbing voting centers ang 42 mall sa buong bansa para sa election 2025. Ang bilang na ito ay halos 4 na beses na mas mataas kumpara sa 11 mall na kasali sa pilot testing para sa nagdaang 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magbubukas ang mga mall ng alas 5 ng umaga upang simulan ang early voting para sa mga senior citizen, mga buntis at persons with disabilities. Ang mga mall na napili bilang polling precincts ay ikinonsulta sa mga residente habang ang field offices naman ang sumuri sa mga posibleng mall na malalapit sa original polling precincts ng mga botante. Balitang Bayan. At ang oras po sa Pilipinas, 12:46 na po na magandang tanghali. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa ngalan pa rin ni Drew Nasino. Kami po ang inyong kasama, John Riz Galata. At ako naman po si Jen Patrolya. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Bagong aligasyon ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos, binatikos agad ng bagong talagang Palace Press Officer. Detaling hatid ni Patrol 13 Gilbert Ferdez. Matapang ang naging sagot ng bagong talagang Undersecretary ng Presidential Communications Office at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro sa panibagong banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing bumabaybay na raw ang pamahalaan patungong diktadorya tulad ng kanyang ama. Ang nasabing aligasyon ay sinabi ng dating presidente sa indignation rally sa Cebu City nitong weekend. Sa isang ambush interview sa Malacanang, kinwestiyon ni Castro kung ano raw ang ebidensya at paano mapapatunayan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang mga aligasyon. Gayong noong piskal pa lamang anya si Duterte, ay inamin daw nito na expert siya sa pang-intriga at pagpaplanta ng ebidensya na napatunayan daw sa panahon ni dating Senadora Lela de Lima. Una rito kasabay na nanumpa ni Castro ang bagong kalihim ng PCO na si Jay Ruiz. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Lela de Lima. So ano ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yan po ang tinig ni Attorney Castro na kilalang broadcaster na may mga programang nakasentro sa usaping legal. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matapos sa IZ Report, dako naman tayo sa Ronda Probinsya. San Simon, Pampanga Mayor Punzalana nagpaliwanag sa planong multi-billion pesos sa OPESO Mega Flood Control System project sa Pampanga at Bulacan. Iyatin ang balitang yan ni Johnny Gale. Johnny? Yes, pinawi nga nito si San Simon, Pampanga Mayor Abonjo Jun na Punzalana itong pangamba ng kanyang mga residente malapit sa Pampanga Rivera na sinasabing tatamaan itong gagawin ng mega flood control projects ng national government at sa hinaharapa. Ito yung tugon ni Mayor Punzalan sa naging reaksyon ng mga residente mula sa 6 na barangay sa kanyang bayan na maaapektuhan kapag natuloy ang plano ng DPWH Flood Mitigation na Management Office na Flood Control System Project. Sa consultative meeting, sinabi nito si Punzalan na wala pa namang malinaw na pinag-uusapan tungkol sa gagawin na dito sa libo-libong mga residente na mamaapektuhan sa proyekto at maging sa mga pribadong istruktura at lupain na dadaanan ito sa sandaling pasimulan niya itong nasabing mega flood control system project na naging mungkahi nitong technical working group ng DPWH kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang dumalaw ito sa Pampanga at Bulacan sa kasagsagan ng baha noong nagdaang taon para tuluyan ng ma-resolve matinding mga problema sa baha na nararanasan sa Pampanga at Bulacan sa tuwing sumasapit ng pagtulan at kalamidad dahilan o pag naapektuhan ng gusto ang ekonomiya at agrikultura sa nasabing mga lalawigan. Ayon dito kay Punzalan kasama ang ilang mga
ilang pa nga mga lokal na pamalang sa Pampanga, gaya nitong San Luis na may siyam na barangay na apektado, Gandaba, Apalit na Santol at Macabebe na dumalo sa nasasing pagpupulong. Kailangan may paliwanag muna na gusto sa mamamayan ang kalalagayan ng proyektong ito. Kailangan bago maumpisahan ang proyekto dapat may lipat na muna itong mga aplikadong residente sa maayos na resettlement areas at dapat na maayos din ang lahat ng mga bayarin na kompensasyon at iba pa. Lahat ng ito ay sa alkalde ay kailangan mo ng maariglo ng national government bago umpisahan ang proyekto na para walang magiging balasidan niya sa implementasyon. Dahil pa nga na, tugulit kong talaan sa ilan lamang ito sa mga pangunahing paksa sa nasabing consultative meeting sa mga LGUs na apektadong kanilang nasasakupan dito sa multi-billion pisong flood control project. Tiyakan niya na magkakaroon ng maraming kasunod sa mga consultative consultation sa mga aplikadong lugar sa Pampanga at Bulacan pagsimula nitong naturang proyekto. Panawagan niya sa kanyang mga kritiko at kalaban sa politika na huwag nang gamitin issue laban sa kanya. Itong pagdaloy niya sa nasabing pagpupulong. Inaakusahan kasi ito si Ponsala na inililihid sa mamamayan na resulta ng naturang tulong at umano'y pagsangayon niya sa proyekto. So yan ang update. Buhat ito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Central Luzon Patrol. Johnny Gore para sa Kilometro Bulacan. DWIC nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Patay ang tatlong individual makaraang tumaob ang kanilang sinasakyang bangka sa isang baybayin sa State Island sa New York. Ayon sa US Coast Guard, dalawa katao ang sugatan kung saan isa rito ang nasa kritikal na kondisyon. Ikinasa naman ang search and rescue mission para sa isang individual na nawawala. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Doble kayod na ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Agosto sa Saudi Arabia. Ito'y matapos matalo sa New Zealand para sa last window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa score na 87-70. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan, nasa pangalawang pwesto ang Gilas Pilipinas sa Group B na mayroong 4 na panalo at 2 talo. Umabot pa sa 28 points ang lamang ng New Zealand hanggang sa napababa nila ito sa 11 points. Amedado naman si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na nabantayan ng Tall Black si Justin Brownlee at naging malaking susi rin ang kawalan ni Kai Soto dahil sa injury. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Partner, may tanong ako. Ano yun, partner? Nagmamaoy ka ba kapag lasing? Medyo lang, partner. Bakit mo natanong, partner? Eto na nga, partner. Naglabas na ng pahayag ang aktor na si Baron Geisler. Kasunod ng mga report na naaresto ito dahil sa labis na kalasingan sa pagmamaoy. Nakamaoy. Ay sa aktor, maraming maling impormasyon na kumakalat na nagdulot ng kalituhan. Humihingi na rin anya siya ng legal advice upang maayos itong matugunan. Una nang lumabas sa mga report na nakalaya na ito matapos maaresto noong Sabado dahil sa sinasabing panggugulo. Maoy Ayan, tanungin mo si... Sa pagmamaoy nito, bunsod ng labis na kalasingan. Tanungin mo si Angelo kung maoy din ba siya? Maoy ka ba kay Angelo? Ay, good boy. Gayunman, makalipas ang ilang oras ay nakalaya rin umano ito matapos magbayad ng multa sa paglabag sa City Ordinance 11-2008-434. Ayan. Nagmamaoy ka ba, partner? Hindi, partner. Pero ayan, partner. Okay na to. Okay na to.
At yan muli po ninyong napakinggan, napanood at nasubaybayan ang isa pang edisyon ng Balitang Bayan. Bago tayo magtapos, nais natin pasalamatan ang ating mga nakaantabay dito sa newsroom ngayong Lunes at ang pamunuan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Muli, sa ngalan po ni Drew Nasino, kami po ang inyong nakaantabay, John Riz Galata. At ako naman po si Jan Patrolya. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayanan sina Angelo Baino at Maine Barreto para sa DWIZ Network News. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch, O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila.